Good morning po, Sir Van. Ako po si Abigail. At itong ikukwento ko ay nangyari noong second year high school ako. Hindi ko alam kung tumatanggap ka ng ganitong kwento, pero susubukan ko pa rin. Advance thank you kaagad kapag napili mo itong sulat ko. Hindi naman kalakihan yung compound ng school namin. Parang isang block siguro ng kalye, ganyan. Yung classroom ng second year ay nasa second floor. Tapos occupied na ng first year ang 7 rooms sa iba. Bale yung 4, nasa ibaba ng building namin. Tapos yung 3 magkakatabi, nasa tapat ng building. Basta magkatapat, kahirap mag-explain eh. Hindi ko na maalala kung anong araw yun nangyari. Kasi matagal na rin. Dekada na nga ang nakaraan, o higit pa siguro. Hapon yun at nagkaklase kami sa Hekasi subject. Naantok pa nga ako nun kasi hindi ako mahilig sa history. Tapos yung teacher namin ay nakakaantok pang magturo. Kalagitnaan na nun ng klase namin. Nagre-report sa gitna kaklase kong babae. Tapos biglang nagkagulo sa ibaba. May nagsisigawan at may humihingi ng tulong. Nagulat pa kaming lahat. Kasi akala namin kung ano na ang nangyari. Tapos sabi ng teacher namin, huwag daw kaming lalabas. Tuloy ang klase, sabi pa niya sa amin. Habang nagkaklase kami, ay panay pa rin ang sigawan sa labas. Tapos naglabasan na rin ang ibang mga estudyante na nasa ibang section. Tapos maya-maya pa, ay dumaan yung English teacher namin na advisor ng star section. Tinawag siya ng teacher namin at tinanong kung bakit may nagsisigawan. Ano raw ang nangyayari? Tapos nalaman namin sa English teacher namin na may sinapian na naman daw. Opo, Sir Van. Marami talaga ang sinasapian sa school namin. Hindi naman siya mapuno at nasa center mismo ng bayan namin at malapit pa sa simbahan. Yun nga lang, may 5 matatandang puno ng nara at akasya doon na ayaw ipaalis ng principal namin. Sa probinsya kasi namin, kahit high-tech na ang technology, ay hindi pa rin nawawala ang impluensya ng mga kwentong bayan na kagaya ng tungkol sa mga engkanto at kung ano-ano pa. Tapos, lumabas na rin yung teacher namin, pero nagbilin siya sa amin na wag daw kaming lalabas. Pero bilang mga estudyanteng matitigas ang ulo, lumabas pa rin kami ng classroom. Nag-ipon-ipon kami sa harap ng classroom namin kung saan merong bakal na railings tapos may parang hanging box na gawa sa semento na may nakatanim na mga bulaklak. Nakalinya kaming mga second year doon mula sa iba't ibang section at nakatanaw sa classroom na nasa harap lang ng building namin. Pinalabas yung mga kaklase ng estudyanteng sinasapian. Tapos yung nandun lang daw sa loob ay yung advisor, ang principal, at yung 4 na teachers na lalaki. Sila yung pumipigil sa first year student na may sapi dahil sobrang lakas daw. Meron nga raw isinugod sa center dahil tinamaan ng hinagis na upuan. Yung mga upuan sa school namin noon ay yung dugtong-dugtong na gawa sa kahoy. Yun bang isang mahabang upuan na para sa 5 estudyante na pinaghihiwalay lang ng desk. Tapos maya-maya pa ay dumating na si Father na sinundo ng isa pang teacher. Lalong lumakas ang sigawan sa loob ng classroom na yon, lalo na nung pumasok na si Father. Dinig na dinig namin yung sigaw ng sinapian. Halimbawang hindi ka naniniwala sa sapi, iisipin mo talaga sa una na nagkukunwari lang siya. Pero magugulat ka kasi iba na yung boses niya, boses na ng lalaki. Tapos naririnig din namin na pinapaalis niya si Father. Tapos nagtawag din ng ibang estudyanteng lalaki yung principal para tumulong sa paghawak kasi mas lalo pang lumakas yung sinapian nung dumating si Father. Kaming mga estudyante na nasa second floor ay nakaabang din sa sunod na mangyayari. Tapos yung teacher naming KJ, panay ang senya sa amin na pumasok daw kami sa classroom. Walang nakinig kasi nga mas curious kami sa sunod na mangyayari. Hindi lang naman kasi isang beses na nangyari yon. At yung estudyante na sinapian,
Hindi rin yun ang unang beses na nasapian siya. Ang sabi sa kwentuhan ng mga kapwa ko estudyante noon, ang sabi raw nung albularyo na tumingin ay gustong gusto raw kasi nung engkanto yung babaeng estudyante dahil sa buhok niyang mahaba. At umabot pa nga sa point na wala na halos estudyanteng babae na nagpapahaba ng buhok sa school namin dahil nasundan pa yung mga sapi at lahat ng sinapian ay mga babaeng mahahaba ang buhok. Hanggang dito na lang, Sir Van. Salamat. Hi po, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Gingging. Itong karanasan ko po na ito ay nangyari noong 3rd year high school ako. Afternoon class na po namin nung nangyari ito. Sa labas po ng classroom namin ay may matandang rubber tree na nakatanim. Nasa gilid po siya ng pader. Tapos may lumang tab na gawa sa semento. Square po siya. At doon kami nag-iipon ng tubig na pandilig sa mga tanim naming gulay na nasa likod naman ng classroom namin. Saka mga bulaklak na rin na nasa harapan. Katabi ng classroom namin ang library. Tapos home economics room. Then room naman para sa drafting students. Nung tanghaling yun, bago kami pumasok para sa first subject namin sa hapon, ay tumambay muna kami sa harapan ng rubber tree. Wala namang tubig yung tab, kaya umupo kami sa semento noon. Alauna ang start ng first subject namin, at math yun. Kagaya ng usual na makikita sa high school, ganun din naman kami. Tambay pag walang klase, kwentuhan, asaran at tuksuhan. Tapos nung tumunog na yung bell, ay pumasok na kami sa classroom. Hinintay namin yung teacher namin na dumating. Yung kaibigan kong si Geraldine ay tahimik na tahimik sa upuan niya, which is sobrang unusual kasi kagaya ko ay maingay din siya. Actually, mas maingay pa nga siya sa akin at mas magaslaw din. Then yung katabi niyang kaklase namin na lalaki na mahilig mang-asar ay pinagdidiskitahan si Geraldine. Tapos hindi sumasagot yung kaibigan ko. Basta sobrang tahimik lang siya na ipinagtaka ko. Sanay kasi ako na lumalaban si Geraldine eh. Palaban kasi yun. Buti na lang ay dumating na yung teacher namin. Kaya natigil sa pambubwisit yung lalaki namin kay Geraldine. Siguro ay mahigit 20 minutes na rin kami nagkaklase noon. Inutusan kami ni sir na kumuha daw ng lengthwise kasi magbibigay daw ng test. So kanya-kanya na kaming kuha ng papel. Pero nagulat kaming lahat nung biglang sumigaw yung kaklase naming lalaki na nangiinis kay Geraldine nung bago dumating si sir. Paglingon namin, kasi nasa likuran yung upuan nila, nakita naming sakal-sakal ni Geraldine si Jonar, yung kaklase naming lalaki. Maitim si Jonar, kaya nung sinakal siya ni Geraldine, ay parang mas lalo siyang nangitim. Yun bang sunog na lechon? Ganun ang kulay niya. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon, ay baka natawa na kami dahil sobrang epic talaga ng itsura ni Jonar nun. Pero di namin magawa. Nag-aalala na kasi kami na baka mapatay siya ni Geraldine na walang balak na pakawalan si Jonar. Nagtulungan na yung iba naming kaklaseng lalaki na ihiwalay si Geraldine kay Jonar. Pero sobrang lakas ng kaibigan ko. Tumalsik pa nga yung 3 naming kaklaseng lalaki na humawa kay Geraldine. Nag-aalala na rin si sir noon, kaya nilapitan na rin niya si Geraldine. Pero biglang tumingin kay sir yung kaibigan ko. Tapos yung mata niya ay nanlilisik. Sinabihan niya si sir na walang kwenta at manyak. Tapos pinagsisipa niya ang upuan namin. Binitawan na nga pala niya si Jomar noon. Tawa na rin ng tawa yung kaibigan ko noon. Tapos biglang sinabi ng isa naming kaklase na sabi daw ni Geraldine sa kanya nung nandun pa kami sa may harap ng rubber tree ay may nakatingin daw sa kanya na lalaki na mahaba ang buhok. Pero nung tingnan daw ng kaklase namin yung lugar na tinuturo ni Geraldine
ay wala naman daw siyang nakita. Tapos magkatabi lang kasi sila ng upuan. Bale yung kaklase namin na yon, then si Geraldine, tapos si Jonar. Alphabetical kasi kami ng upuan. Nung nakaupo na raw sila, ay sinabi ulit ni Geraldine na nasa bintana daw yung lalaki at nakatingin pa rin sa kanya. Natakot na kami nun kasi may bulong-bulungan na may mga nakatira daw sa mga puno na nakatanim sa loob ng campus namin. Iginapos din ng mga kaklase ko si Geraldine kasama na ang teacher namin. Nag-aalala na rin kami nun sa mga humahawak kay Geraldine kasi may mga sugat na sila gawa ng mga kalmot at kagat ng kaibigan ko. Si Sir pa nga ay sinakyan niya na parang kabayo. Habang isinusulat ko ito ay natatawa ako, Sir Van. Ngayon lang kasi nag-sink in sa utak ko na epic pala yung pagsakay ni Geraldine sa likod ni Sir. Hindi kami natawa nung nangyari yon dahil sa takot. Pero ngayon, tawa ako ng tawa. Grabe yun. Hindi namin alam kung paano aawatin sa pagwawala si Geraldine. Nagpatawag na ng pari at albularyo ang ibang teacher nun. Yung classroom namin ay sobrang gulo kasi nagtamblingan yung mga upuan. Tapos yung mga bag namin ay pinaghahagis ni Geraldine. Para siyang nakadroga na hindi namin maintindihan. Kung hindi lang siya malakas na kayang patalsikin yung mga kaklase naming humawak sa kanya, ay iisipin naming nag-a-addict siya. Tapos gumagapang siya sa sahig na parang gagamba at naglalaway. Wala siyang pakialam kahit nakikitaan na siya dahil maluwag at maiksi yung suot niyang short sa ilalim ng palda na uniform. Hindi rin kami makalabas ng classroom kasi ayaw niya kaming palabasin. Natatakot naman kami kaya nagsiksikan na lang kami sa gilid malapit sa CR namin. Nung sa wakas ay magkasunod na dumating yung pari at albularyo, ay bigla uling naging bayolente si Geraldine. Nagkataon na nakatayo ako noon malapit sa kanya. Bigla niya akong hinila at winasiwas. Maliit lang ako na payat pa. Akala ko noon ay katapusan ko na. Grabe yung trauma ko dahil doon. Same reason kung bakit hindi ako nanonood ng movies na related sa sapi or anything about exorcism. So yun. Nagtulong yung pari at albularyo na mapakalma si Geraldine o kung sino man yung sumapi sa kanya. Basta ang sabi ng albularyo ay isang mapaglarong prinsipe ng mga engkanto daw yung sumapi sa kaibigan ko. At yung rubber tree ay lagusan daw mula sa mundo nila para makatawid sa mundo ng mga tao. At ang sabi pa ay konektado daw lahat ng mga puno na nasa paligid ng school namin sa mundo ng mga engkanto. Magandang araw po, Sir Van. Ako nga po pala si Cherry. At itong ikukwento ko ay karanasan ko nung masapian o mas tamang sabihin na nagustuhan ng isang engkanto ang mama ko. Mabait ang mama ko, mahinahong magsalita at bihirang magalit. At isa nga pala siyang teacher in charge sa school na pinagtuturuan niya. That time kasi ay nag-resign na yung principal. Tapos wala pang napipiling papalit, kaya si mama ang ginawang pansamantalang in charge sa school. College na ako nung nangyari yon. Sa Manila ako nag-aaral dahil scholar ako ng isang university doon. Then tumawag sa akin si Papa isang umaga. Ang sabi niya ay may nangyari daw kay mama. Elementary teacher nga pala ang papa ko. Bilang panganay na anak na malayo sa mga magulang, tapos may balita pang masama galing kay Papa, ay gustong gusto ko na sanang umuwi noon sa probinsya namin. Pero hindi pwede, dahil nagkataong final exam namin noon. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalo akong nag-aalala, kasi ang sabi ni Papa, ay mas lumala daw ang kalagayan ni Mama. Kung ano-ano na raw ang ginagawa. Kaya hindi na rin pinapayagan si mama na pumasok sa school kasi nga baka sumpungin bigla doon. Naroong bigla na lang daw umaakyat si mama sa bintana namin
o kaya magtuturo sa itaas. Ang sabi daw ay nandyan na yung gintong helicopter na susundo sa kanya. Uuwi na raw siya sa palasyo. Then finally, dumating yung araw na pwede na akong umuwi sa amin, kaya bumiyahe kaagad ako. Pagdating ko sa amin, ay napaiyak na lang ako nung nakita ko ang kalagayan ni Mama. Hindi ko napigilan yung mga luha ko. Awang-awa ko sa kalagayan niya. Nakagapos kasi yung pareho niyang mga kamay at paa sa kama. Tapos may mga sugat na rin siya. Nagawa ng nakataling lubid sa kamay at paa niya dahil sa kapipilit niya na makawala. Ang sabi ni Papa ay yun lang daw ang pwedeng gawin kay Mama para masiguro na wala siyang ibang gagawin. Kung saan-saan na raw kasi umaakyat, kaya nag-aalala si Papa na baka mahulog. Kung minsan naman daw ay umaalis ng bahay at kung saan-saan pumupunta. Pumayat din si Mama dahil ayaw niyang kumain. Ayaw daw kasi niya ng kaning puti. Ang hinahanap niya ay yung itim na kanin. Kaya bumili kami ng brown rice para sa kanya. Pero hindi daw yun yung gusto niya. Yung itim daw. 2 buwan na ang nakakalipas. Pero ganun pa rin si Mama. Nagpasya din akong huwag na munang bumalik sa Manila para may mag-alaga kay Mama. I-give up ko yung scholarship ko para kay Mama. Kasi apektado na rin pati trabaho ni Papa. Hindi pwedeng pati si Papa ititigil din para kay Mama. Kailangan namin ng pera para pantustos sa mga pangangailangan namin at ni Mama. Tapos nag-aaral pa yung 2 kong kapatid na parehong high school. Isang gabi, habang kumakain kami, ay biglang sumigaw yung kapatid kong babae. Siya kasi ang nagbabantay kay Mama noon. Hindi kasi namin hinahayaang maiwan na walang kasama si Mama sa kwarto. Tumakbo kami ni Papa papunta sa kwarto. Tapos natulala na lang kami. Kasi nakadagan na si Mama sa kapatid ko. May hawak siyang gunting na paulit-ulit niyang sinasaksak sa kapatid ko. Tapos si Papa, hinila niya kaagad si Mama palayo sa kapatid ko na puno ng dugo dahil sa mga sugat na nakuha niya mula sa saksak ni Mama. To make the story short, dinala namin sa ospital yung kapatid ko. Mabuti na lang at nagawa niyang salagin ang mga saksak ni Mama. Kaya marami siyang sugat sa braso. Pero na-trauma siya dahil sa nangyari. Ayaw na niyang lumapit kay Mama nung makauwi kami galing sa ospital. Then hindi ko alam kung himala yun or what. Kasi biglang parang umayo si Mama. Pero saglit na saglit lang. Nagkataon na ako ang nagbabantay sa kanya nun. Ang sabi niya sa akin ay putulin ko raw yung mahaba niyang buhok para makabalik na siya. Pagod at hirap na raw siya. Tulungan ko raw siya. Tapos after nun ay nawala ulit siya sa katinuan. Tinawag ko si Papa at sinabi ko sa kanya ang sinabi ni Mama. Kaya pumunta kaagad si Papa sa albularyo sa baryo namin para matingnan ulit si Mama. For us, isa yung pag-asa. Kaya kinapitan namin. Wala naman mawawala kung susubukan namin. Pagdating ng albularyo, ay nagkaroon ng ritual. Tapos ang pinakahuli ay pinutol niya ang buhok ni Mama at ibinalot sa kulay itim na tela. Tapos binilinan kaming hindi kami pwedeng magsuot ng kulay pulang damit hanggat hindi lumilipas ang 7 araw. After 7 days daw, ay makakabalik na si Mama, na kaya raw nawala sa katinuan ay dahil nakakulong yung spirit ni Mama sa ibang mundo. 7 days later, parang himala na biglang bumangon si Mama. Pero yun nga lang, wala siyang alam sa mga nangyari sa kanya sa loob ng ilang buwang lumipas. Pati ang pananaksak niya sa kapatid ko ay wala rin siyang idea. Sa ngayon ay okay na si Mama. Nakabalik na siya uli sa pagtuturo. At ako naman ay graduate na sa kursong engineering at may license na rin. Hindi na rin ulit nagpahaba ng buhok si Mama simula nun. Ayun lang, Sir Van. More power sa channel mo. Magandang araw po, Sir Van. Ako po pala si Kay.
At gusto ko lang pong i-share sa'yo at sa channel mo yung naging karanasan ko. Tungkol nga pala ito sa ate ko. Dito sa baryo namin ay kadalasang sa ilog naglalaba ang mga tao kahit hanggang ngayon. Bukod kasi sa malaking tipid din sa tubig ay mabilis pang nakakapagbanlaw. Saka masaya rin kasi maraming nakakasabay kaya labang may kasamang masayang kwentuhan ang nangyayari. Noong araw na yon ay nagkataong walang gaanong naglalaba. Tapos yung kasama namin ni ate ay kaunti lang ang labahin kaya mabilis siyang nakatapos. Naiwan kami ni ate sa ilog kasi nga nauna nang umuwi yung kasabay namin. Si ate ang nagkukusot samantalang ako naman ang nagbabanlaw. Halos patapos na kaming maglaba nun nung mapansin ko si ate na may tinitingnan sa unahan. Doon sa bandang may puno ng mabolo. Yung kulay red na parang apple pero matapang ang amoy. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng iba doon sa prutas na yon. Basta mabolo yun sa amin. Nakaliyad yung puno dahil natangay ng baha yung lupang kinakapitan ng mga ugat. Nagtaka ako kaya tiningnan ko rin yung tinatanaw ni ate. Pero wala naman akong ibang nakikita maliban sa mga dahon at puno ng nyog sa mga damo. Hindi ko na lang din pinansin si ate. Baka kasi natutuwa lang siya sa mga bunga ng mabolo kasi marami. Lagpas tanghali na nung nakatapos kami. Naligo na rin kami ni ate sa ilog bago kami umuwi. Dala ang batya na may lamang mga damit. Pagdating namin sa bahay ay kaagad na nagpaalam si ate sa amin ni nanay. Magpapahinga na raw siya sa kwarto niya. Pumayag naman si nanay. Tapos siya na ang tumulong sa akin na magsampay. Si ate naman ay pumasok sa loob ng bahay namin. Kinagabihan ay nagtaka kami kasi kakain na kami ng dinner pero hindi pa rin lumalabas si ate. Kaya inutusan ako ni nanay na puntahan at tawagin na kakain na. Sumunod naman ako at naglakad papunta sa kwarto ni ate. Kumatok ako pero walang sumasagot kaya nagtaka ako. Tapos bigla kong narinig si ate na tumatawa at parang may kinakausap. Kaya mabilis kong binuksan ang pinto. Tapos nagulat ako kasi nakita ko si ate na nakapatong sa pasimanong tabla sa may bintana ng kwarto niya. Tumatawa siya. Tapos sabi niya ay sasama na raw siya kay Miro. Natakot ako kaya tinawag ko sina nanay at tatay. 2 palapag yung bahay namin na gawa sa tabla. Yung bahay noong panahon ng Kastila. Ganun ang bahay namin na minana pa ni tatay mula sa lolo at lola ko. Nung nakita ni nanay at tatay si ate na nakadipa na para bang may inaabot, ay nabigla din sila. May alam si nanay na salitang Latin kasi galing siya sa pamilya ng manggagamot. Ang sabi niya ay naengkanto daw si ate kaya mabilis siyang nagsalita gamit ang Latin. Tapos nakarinig kami ng malakas na sigaw na parang nasasaktan. Si tatay naman ay hinawakan si ate kasi baka mahulog. Tuloy-tuloy lang si nanay sa pagbanggit ng salitang Latin hanggang sa tuluyang nawalan ng malay si ate. Tapos yun nga, isa pa uling galit na sigaw ng lalaki ang narinig namin. Binantayan namin si ate hanggang sa bumalik ang malay tao niya. Tapos nakwento niyang may nakita raw siyang lalaki sa ilog na kinakawayan siya nung naglalaba kami. Hindi daw niya kilala kaya tinitingnan niya. Tapos nakasunod daw yun sa amin pauwi. Kaya nga raw siya nagpaalam agad na magpapahinga siya kasi natatakot daw siya. Tapos yun, sabi ni nanay, wag na daw uli kami maglalaba sa ilog ni ate. Pinagawa ni nanay ng pangontra sa mga engkanto para hindi na raw uli maulit yung nangyari.